Magandang hapon po sa ating mga kapatid. Ito po pinapahiwatig po sa atin at pinapabalita ng banal nating Panginoon. Ito po, ang mga sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan ay tigilan nyo na po yan, yung pong sa mga Katoliko, layuan nyo po. Hindi ko pa po sinasabi, hindi ko po kayo pinapakalaman. Sinasabi ko lang po sa inyo, huwag po kayo sumamba sapagkat po ay sinasabi ng Panginoon. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Ang gumawa po ng mga Diyos-Diyosan po yung mga isip, kamay at gawa ng tao. Kaya wag po tayong basta sasamba. Sasambahin niyo po ba yung mga rebulto yung mga rebulto na kahawig nga po siya ng Panginoon pero hindi po siya totoong Diyos. Ang totoong Diyos po hindi nakikita. At sinasabi po ng Panginoon na ang lahat po na sumasamba sa Diyos-Diyosan ay siya po ay magsiselos at siya po ay magagalit doon at magpupot. Kaya po ito ay pinapahiwatig po ng Panginoon upang siya po ay magpatawad at muling magbalik looban ng mga tao sa kanyang harapan. At ito po sa ang sinasabi niya. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Pinalampas lang po ng Panginoon yung pong mga bagay na kasalanan po ng mga tao para po bigyan po ng second chance yung mga taong nagkakasala po sa kanyang harapan. Mga tao, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Kaya po kailangan po talikuran natin ang masasama nating pamumuhay para po muli po tayong gawing banal ng Panginoon. Para po tayo magsisisi, matalikuran lahat-lahat ng kasalanan sapagkat yun lang po magliligtas sa atin at ang Panginoon Jesus. Sapagkat itinakda na niya ang araw na paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang taong na kanyang hinirang. Yun po ang kanyang isang tao po ang kanyang gagamitin upang maghukom at yun po ay ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya lang naman po tagapaghukom, kaya nga po sinasabi ng Panginoon, niyang anghel at ang anak ng tao hindi alam maliban lang sa Ama na siya nagsugo sa akin. Kaya po sa paghuhukom po ay marami pong maiiwan kung kayo po ay mga nanonood ngunit yung pong mga gospel po na sinishare ng ating mga kapatid ay yung binabaliwala. Kaya po mga kapatid, huwag niyo pong baliwalain yung mga Bible na isinishare po ng kapwa natin mga tao. Sapagkat yun po ay gawain din po ng Diyos mag-share. Kung ang Panginoon Jesus po ay nasa lupa pa, nasa Israel ay nag-share po siya upang marami pong maligtas. At marami pong naligtas dahil sa kanya sa pag-share. At maraming nakinig. Kaya po mga kapatid, kung ngayon po ikaw makasalanan, wala pong imposible kay Lord, madali ka po niyang papatawarin. Kaya po yung talikuran po natin niya po yun. Sinasabi po niya ito sa Gawa 17 verse 18. Ang talikuran ninyo ang mga kasalanan. Inuutos niya sa lahat ng bawat tao sa lugar na magsisi at talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Kaya nga po sinasabi po niya dito sa Gawa 17 verse 18, talikuran po natin upang siya po ay muli magpatawad dahil po ang mga tao po hindi po makakapasok sa langit kung hindi po sila hihingi ng tawad at magsisisi. At tunay na pagsisisi po ay tinatalikuran ng lahat. At ng mga tao po na nagsisi po ay lagi pong ataking sa talas. Pero po kung kayo pinagbabasa nito tulad nitong Biblia, maliligtas po kayo. Hindi malalaman nyo kung ano man ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Siya lang po ang Panginoon Jesus ang magpapaliwanag ng lahat. Kung ako man po ay hindi po kung nagsisisi, nagsishare po ako. Dahil sinasabi rin po ng Panginoon sa kanyang salita na hindi naman kayo mga tao magsasalita kundi ang banal na Espiritu. Siya ang gagamit ng inyong bibig at katawan at kalakasan. Salamat po sa inyong panginginig. Sana po may natutunan po kayo. Maraming salamat po.